Kasi di ba, Lady Tatsa, yung kanilang joint affidavit, kung babasahin mo, binanggit nila una dito yung sinasabi na doon sa ICC. Mm. So binanggit nila dito yung kaso kay, well, una sa lahat, binanggit nila yung kay Gutesa, Oo, oo. kung ito'y nakasama nila. Pagkatapos binanggit nila sa unang kaso nila, yung doon sa pagdi-deliver ng pera doon sa ICC. So iba-iba to. Nandito yung mga pangalan dapat nila o binanggit yung pangalan ng Senator Trillanes. Yes po. Dito rin dapat kapaloob yung Mm. pangalan ni Congressman Laila de Lima. So Yes, oo. dito pa lang, no? Oh, Oo. Yes, Sir Mike, is it the same dun sa unang lumabas? Nabasa po namin yun. May mga nadagdag po bang pangalan? And kasi po, ang sinasabi din ni NBI Director Attorney Melvin Matibag, wala naman pong problema dun sa sworn statement na isahan. Pero ang gusto rin po sana kasi nila, mag-isa-isang statement yung bawat 18 Marines. Pumayag na po ba sila? sa aking pagkakaalam, nung makausap ko si Attorney Levy Baligod matapos nila manggaling sa NBI, kasi nauna kami lumabas, ang napagkaisahan ata nila noon na magbibigay ng isa-isa na pahayag ang mga Marines, pero iyon ay sasamahan lahat ni Attorney Baligod. Hindi Oo, dapat samahan niya. Unang-una, ang problema, iisa lang si Attorney Balikod. Paano niya, tapos, ang mangyayari, sabay-sabay? Hindi pwede. Dapat lahat, pero isa-isa. Pipila sila para imbestigahan na laging kasama ang attorney, abogado. Di ba? pwede yung gusto nila sa amin nung araw na yon na paghiwa-hiwalayin at ilalagay sa kwarto yung bawat isa at doon ay tatanungin. Kasama ko doon sa bawat na ganong gagawin ng Oo. patawag. Pangalawa, Samahan sa akin dapat. talaga DJ Chacha, yung pagtatanong nila kasi doon sa, magugulat kayo, no, sinabi sa amin, meron daw credibility verification. Alam mo, nakakagulat yung ganong sinabi kasi, okay, credibility, ano bang credibility na dapat establish? Ang tingin ko dapat lamang nilang establish ay nagtrabaho ito kay Saldico, tao ni Saldico. Ngayon, pagdating doon sa bawat kaso, ang dami lang kailangan habulin dito eh. Yung CCTV ng bawat isang lugar. Yung mga sinasabing mga kotse na ginamit sa bawat lugar. Yung Yun security log ng mga lugar na pinuntahan. Ang dami pwede binaliwala. ng NBI na dapat kung totoong ito'y investigation, pati yung mga inakusahan ay dapat din nilang patawag at hindi lang kami. Oh, pati yung mga Sir Mike, ebidensya tama ba yung dapat pagkakaintindi kinalap ko? nila. Sinasabi niyo, wala namang problema na mag-isa-isang statement. Ayan po, mga kababayan at mga kapads press. Dahil sa issue pa rin ng Marines, ay pagpapatuloy pa rin ang pagpapaliwanag ni dating Congressman Mike Defensor. Latest na ipinaliwanag niya ito, according sa nangyari na investigasyon, siyempre, pag-iimbestiga ng mga taga-NBI. Yung kasing statement ni Balikan, di natin maintindihan kung saan niya pinulot. Kung saan niya pinupulot na puro baluktot at puro kasinungalingan talaga. Ang NBI nadadamay sa pagkakamote ng administrasyong ito. Grabe. Si Congressman Mike Defensor ay tila talagang malilinawagan tayo. Malilinawagan ang mga nakikinig at nandoon sa paliwanag ni dating Congressman Mike Defensor dahil malakas at may lakas ang power ng katotohanan kontra sa kasinungalingan katulad ng NBI director. Bakit mo agad inimbestigahan ang kredibilidad? Tanong dyan sa mga taga-NBI director dyan na nagre-reklamo na katulad ng mga 18 ex-marine ay kumbaga 16 ex-marine na lang. Tapos pati yung pagkatao nila at background hina-question, di ba? Kaya Mr. Balikan, dapat ipatawag mo ang mga itinuturo ng mga 16 ex-marines at 2 sundalo army sa affidavit nila, di ba? Masyado na paghahalatahan kasi langya. Kaya nga pala, no, nasa picture si dating President Macapagal Arroyo. Siya nga pala sa video ito ay nagpahayag ng suporta. Etong si dating President Gloria Macapagal Arroyo, kung isang dating babae na naging presidente rin.
Diba, may tulad din natin na si pinaglalaban nating Vice President, Inday Sara, na babae rin, pero ang tapang, grabe. Lakas ng loob. Talagang niyurakan na yung pagkatao ng mga kamara dyan na de crocodile, di ba? Ayan yung mga salary talaga. Tapos yun, nung araw ng investigasyon sa Kama de Crocodile, natawagin natin ay Kamara de Crocodile. Si Sara na inimbestigahan na hindi sumumpa at hindi nag-oath dyan sa Kamara de Crocodile. Siyempre, mapapansin natin, nandun si dating President Gloria Macapagal Arroyo, na siya namang ang unang nilapitan ni Sara. Na kumbaga close nga talaga, di ba? Na dating President Gloria Macapagal Arroyo at si Senador na ngayon na si Senador Rodante Marcoleta. Nilapitan niya rin yan nung araw na yon. Kaya hindi na tayo magtataka kung bakit etong si dating President Gloria Macapagal Arroyo ay sinuportahan siya sa pagpapahayag niyang ganyan. Nang mag-announce ng tatakbo sa pagka-president si Inday Sara. Di ba? Kaya po, ayan po, no, tuloy po natin ang video ito. Bago pong lahat, ay welcome po muna sa aking channel. At heto, sa video ito, si dating President Gloria Macapagal Arroyo, na ngayon ay congressman na, ay congresswoman. Tama. Okay? Ito po. Pop-up exhibit and book signing of Vice President Sara Duterte. This gathering comes at an important moment in our national life, as the Vice President has recently declared her intention to seek the presidency. Such announcements are always significant, not only for the individual concerned, but for our democracy. They invite reflection, conversation, and renewed engagement from our people, especially when we consider that in our country's history, 6 of our vice presidents, Sergio Osmeña, Elpidio Quirino, Mga Vice Carlos President. Garcia, Diosdado Macapagal, Joseph Estrada, and Gloria Macapagal Arroyo Ayan. eventually rose to the presidency. Oo, ayun pala, kumbaga mga Vice President natatakbong Vice President, maging President, di ba? Yun, nabanggit ni dating President Gloria Macapagal Arroyo. At dito na tayo sa video ito, kung saan nagpaliwanag na si dating Congressman Mike Defensor sa pinaka-latest na nangyari sa NBI investigations sa mga 18 Marines na 2 ron ay sundalo. Tama po. Usap-usapan pa rin po ngayon itong paglantad ng 18 Marines. Last week po, nagpunta sila sa NBI. Pero may sinasabi po si NBI Director Melvin Matibag. Ang sinasabi niya, nahihirapan po silang mag-imbestiga sa kaso. Kasi una, hindi dumalo lahat, 16 lang. Pangalawa, hindi daw po nagsasalita yung Marines. Ano po reaksyon niyo dito? Well, Tingnan nyo, hindi raw nagsasalita, langya. Gusto nyo kasi, imbestigahan isa-isa. Tapos gusto nyo tanungin, yung mga walang kakwenta-kwentang tanong, yung hindi nyo agad pinupunto o tinutumbok yung sa abidabit na tinutukoy nila kung sino yung mga salarin. Diba? Hindi nyo tinatawag. Tapos gusto nyo, imbestigahan isa-isa kahit walang abogado. Di mangyayari niyan. Baka magkasuhulan o kaya pananakot. Walang mag-guide sa kanila Walang abogado Sabay-sabay ninyong pa-imbestigahan kahit walang abogado. Diba? Talagang napaka-kamuti naman ang dating. wala namang problema doon dahil doon naman sa kanilang affidavit, alam mo, mahaba yun, no? Halos 40 names. In fact, hawak ko ngayon, sa harap ko yung affidavit na ginawa ng ating mga kasamahang marino at mga sundalo. At iba-iba naman yung sinasabi nilang sitwasyon o iba-iba yung sinasabi nilang sirkumstansya
kung saan nag-deliver sila ng pera. Kaya kung dalawa lang yung nawala doon, hindi naman yun, tingin ko, no, makaka-apekto dahil napakarami nito eh. Kung nais talaga nilang magkaroon ng maayos na pananaliksik o investigasyon tungkol doon sa bawat sinabing sirkumstansya o binanggit na mga pagbibigay ng pera dito sa affidavit, magagawa naman nila. Sa tingin ko, hindi matatapos ko ng isang araw eh. Mahaba itong magiging pag-ayos nung inananais nila na magkaroon ng individual affidavit sa bawat isang kaso na binanggit dito sa salaysay, sinumpa ang salaysay ng ating mga sundalo. Oo. Sir Mike, may sinasabi po kayo 14 names ngayon na hawak ninyo. Iba na po yan doon sa unang lumabas na sworn affidavit. May nabago po ba? Kasi di ba, Lady Tatsa, yung kanilang joint affidavit, kung babasahin mo, binanggit nila una dito yung sinasabi na doon sa ICC. Mm-mm. So binanggit nila dito yung kaso kay, well, una sa lahat, binanggit nila yung kay Gutesa. Oo. Kung ito'y nakasama nila. Pagkatapos binanggit nila sa unang kaso nila, yung doon sa pagdi-deliver ng pera doon sa ICC. So iba-iba to. Nandito yung mga pangalan dapat nila o binanggit yung pangalan ng Senator Trillanes. Mm-mm. Yes po. Dito rin dapat kapaloob Mm-mm. yung pangalan ni Congressman Laila de Lima. Mm-mm. So Yes, oo. dito pa lang, no? Oo. Yes, Sir Mike, is it the same dun sa unang lumabas? Nabasa po namin yun. May mga nadagdag po bang pangalan? And kasi po, ang sinasabi din ni NBI Director Attorney Melvin Matibag, wala naman pong problema dun sa sworn statement na isahan. Pero ang gusto rin po sana kasi nila, mag-isa-isang statement yung bawat 18 Marines. Pumayag na po ba sila? Sa aking pagkakaalam, nung makausap ko si Attorney Levy Baligod matapos nila manggaling sa NBI, kasi nauna kami lumabas, ang napagkaisan ata nila noon na magbibigay ng isa-isa na pahayag ang mga Marines, pero iyon ay sasamahan lahat ni Attorney Baligod. Hindi Oo, dapat samahan niya. Unang-una, ang problema, iisa lang si Attorney Baligod. Paano niya, tapos, ang mangyayari, sabay-sabay? Hindi pwede. Dapat lahat, pero isa-isa. Pipila sila para imbestigahan na laging kasama ang attorney, abogado. Di ba? pwede yung gusto nila sa amin nung araw na yon na paghiwa-hiwalayin at ilalagay sa kwarto yung bawat isa at doon ay tatanungin. Kasama ko doon sa bawat na ganong gagawin ng Oo. patawag. Samahan sa akin dapat. talaga, DJ Chacha, yung pagtatanong nila kasi doon sa magugulat kayo, no, sinabi sa amin, meron daw credibility verification. Alam mo, nakakagulat yung ganong sinabi kasi, okay, credibility, ano bang credibility na dapat establish? Ang tingin kong dapat lamang nilang establish ay nagtrabaho ito kay Saldico, tao ni Saldico. Ngayon, pagdating doon sa bawat kaso, ang dami na lang kailangan habulin dito eh. Yung CCTV ng bawat isang lugar, yung mga sinasabing mga kotse na ginamit sa bawat lugar, yung security log ng mga lugar na pinuntahan. Ang dami pwede Binaliwala. ng NBI na dapat kung totoong ito'y investigation, pati yung mga inakusahan, ay dapat nilang patawag at hindi lang kami. Oh, So, pati yung mga Sir Mike, ebidensya tama po ba yung dapat pagkakaintindi kinalap ko? nila. Sinasabi nyo, wala namang problema na mag-isa-isang statement sila. Pero ang ayaw nyo, yung kakausapin sila isa-isa nang wala po si Oo, Attorney Baligod yun at yun. wala po kayo, wala yung presensya ninyo. Gusto nyo po sana Dapat nandoon lang. kayo? Ganun po ba yun? Hindi na siya pasensya na, medyo nag-choppy yung tanong. Oo, Ulit yes. lang, please. Oo, Sir Mike, tama po ba yung pagkakaintindi ko doon sa narinig ko sa inyo ngayon? Okay lang naman sana magbigay ng sworn statement itong ating mga dating Marines. Ang gusto lang sana po, nandun si Attorney Baligod at kung maaari, kung papayag din ng NBI, nandun din po kayo. Yun po ba? Tama po ba yung pagkakaintindi ko? Go ahead. Oo. Yes, sir, balikan ko lang yung sinabi nyo kanina kung tama po yung pagkakaintindi ko. Ang sabi nyo po, wala namang problema, tama, na magbigay sana ng sworn statements, pero ang gusto nyo sana, nandun si Attorney Baligod, kapag kinakausap isa-isa yung bawat Marines, at kung papayag sila, nandun din po ang presensya ninyo. Tama po ba yung pagkakaintindi ko, sir? Tama yan, DJ tama. Chacha, kasi di ba doon sa, supposedly, doon sa pag-i-interview, kailangan talaga may abogado ka na nakatabi. Mhm. And ang nais talaga sana ni Atty. Baligo doon sa pag-i-interview nila, nandun talaga siya sa bawat mga pag-uusap sa 18 sundalo na kanilang i-interviewin. Kasi ako, particular abogado ko nung kami pumunta ay si Atty. Ferdy Topacio. Tapos pagkatapos naman yung aking asawa, yung aking mismong anak, si Atty. Mikey Defensor, ang siyang abogada ng aking asawa. So doon sa 18, pagdating namin, gusto nila isa-isa yung interview. So ang sabi ni Atty. Baligot, o sige, willing kami dyan, pero sasamahan ko yung bawat isa sa kanila para Tama. magkaroon ng parang individual na pagtatanong at pagkukwento sa bawat isang storya. So hindi ang nais, parang yung nais na individual affidavit ay yung bawat kaso. So maaaring yung isang pagdi-deliver kay Senator Trillanes, maaaring siguro 3 o 4 na beses nangyari yun, iba-iba yung magkakasama. At bawat isang doon ay dapat magkaroon ng malinaw
na paglalahad o paghahayag doon sa nangyari sa kanilang pag-deliver ng pera. Oo. Sir Mike, hindi po sila pumayag na may abogado na kasama ang bawat isang Marines doon po sa pakikipag-usap sa NBI? Kasi ang nangyari sa amin, ano kaagad parang paghihiwalay-hiwalayin, mag-isa lang si Atty. Baligod for the 18. Kaya ako mismo, nag-protesta ako na bakit ganito na ang sinasabi ninyo, batay doon sa deputation ng ombudsman, ay establish yung kanilang identity. Pero nung lumalabas na, sinasabi, hindi, verification ng credibility of what they said. Yeah. So doon na ako medyo teka lang, ano ba talagang binigay sa inyong deputation? Number one, dahil ang akala namin, identity lang ang gusto nyo establish dito. Pangalawa, kung ganito na magkakaroon na kayo na talagang full-blown investigation, sinabi na Tony Baligod, sandali, may letter din kami sa ombudsman. Kasi meron din pala separate letter yung ombudsman na may ginagagawin din sa sariling investigasyon na parang fact-finding. So tinanong yun at nilinaw. At pangatlo, kung gagawin nyo to, huwag lang kaming imbestigahan ninyo. Dapat imbestigahan ninyo, particular, yung substance nitong affidavit na sinabi ng mga sundalo. Huwag lang sila na credibility nila na investigation kung hindi yung kwento mismo nila ang inyong imbestigahan. Oo, ulitin ko lang po yung tanong, Sir Mike, kasi parang hindi nasagot. So pumayag naman po sila na may abogado, pero hindi na po kayo pumayag. Kasi nga para sa inyo, parang hindi na kailangan yun kasi nagbigay naman na ng isahang statement yung Marines. Ganun po ba yung nangyari? Pumayag na sila pero Yes. hindi rin kakayanin ni Baligod kasi 18 po itong Marines na ito at iisa lang siya. Bawat isa, DJ Chacha, tatanungin nila kung ano yung particular na Yes involvement po. niya. Lang niya. Okay. Bakit ganun? Kung Mike, Yun na agad ang tanong sa kanya, involvement. Dapat itanong niya kung ano ang mga maleta-maleta na pinagbibigay niya kung sa kani-kanino. Hindi yung na walang kwenta na gusto nyo lang ipitin yung taga Marines eh. Di ba? ano ang tono ng subpina para sa iyo at sa misis mo? Meron po, boss, meron po. Kaya nga, ano ang tono? Ano nakalagay doon? Ano specifically, ano ang purpose ng subpina para sa iyo to appear sa NBI? Oo nga pala. Ano ang exact wordings? Wala akong kopya nito eh. Okay. Yes, boss Ted. Kaya nga naguguluhan din ako kasi ang parang naging particular na question nila sa akin is ano participation ko. Tapos nagkataon kasi yung kotse na siguro akala nila tinatago ko ay ginamit ng mga sundalo nung nagkaroon ng press conference sa Club Filipino. Yung kotse na yun ay nakapangalan sa aking asawa. Kaya nung tanungin, ako naman sabi ko, kung tinawagan nyo lang ako, aamin ako. And nagkataon, syempre, tinanong nila, ba't kotse ng asawa mo yung gamit? Sabi ko, hindi naman kami yung palagi. So, pinagamit ko yung kotse doon sa mga sundalo at yun ang tingin kong kini-question nila. Pero pagdating ko naman doon, nung sinabi nung parang tinanong, yan ba, kilala nyo ba? Yung nakaharap sa inyo, so which is ako at that time, oo naman daw, are we free to leave? Okay na naman daw. So parang naging ganun lang yung naging balikan namin doon. So it was really, for me, supposedly siguro, hindi na rin alam kung paano i-handle yung investigasyon. Dahil ang parang, ang sinasabi nung una, destabilization yung kanilang direksyon. Nung siguro tinanong na hindi, identity, establish lang ng identity, parang biglang natapos na, in-excuse na kami. Yun nga. So, ang gusto lang malaman ba ng NBI dito ay kung ano ang Okay, papel... na medyo nawala ulit. Oo. Ang gusto lang ba malaman ng NBI ay kung ano ang papel mo at ng misis mo doon sa execution ng affidavit ng 18? Yun lang yun. Medyo, Sorry, boss, tinatanong mo yung sa affidavit mismo yung execution ng 18. Hindi. Basically, ang gusto lang malaman ng NBI doon sa subpina sa iyo at sa misis mo na kung ano ang partisipasyon mo, ano ang papel mo doon Yung sa... sa amin- Go ahead. Yun lang. Yes, compared yung sa amin kasi, parang I think initially ang gusto nilang tanungin, kung kotse namin yung ginamit, yun lang naman. Tapos nung nandun na kami, nakaupo na kami sa harap, sinabi ni Atty. Topacio na, this is Secretary Mike Defensor. I'm sure you know him, yes. You've established the identity, yung ID nasa baba. Is that okay? Okay. Are we free to leave? Oo. Okay na po, ganun lang. Sige. Pero siguro alam mo na ang nangyari over the weekend, itong March 13, Friday. Basahin ko itong balita, Oo. Ang sinasabi, sa balita that the Ombudsman, Jesus Crispin Remulla,
on Friday flagged what he said was an attempt to manipulate the timeline in the bribery claims that supposed former Marines made against several public officials, no? Ang sabi dito, but when we investigated that angle, it appears that this delivery was done during the time of Speaker Lord Velasco. Yung binabanggit daw dito na mga pictures doon sa affidavit na mga idinideliver na mga mali-maleta ay nangyari daw ang iba nito sa panahon pa daw po noong 2020 to 2022. Anong inyong reaksyon doon? Hindi naman kapani-paniwala yung pinagsasabi ng ombudsman na yan. Panahon ni ano yun ni dating Pangulong Duterte yan Ba't hindi niya alamin kung kailan ginawa yung mga maleta niya at pinagdi-deliver ng mga Marines? Langya. 2022 nga nagsimula. Wala naman, hindi naman uso noon yung mali-maleta Dahil mahuhuli ng mga ng mga kinakaukulan. Pag ganyan ang ginawa niya, imagine, di ba? Kung ganyan ang ginagawa nila noong panahon ni Pangulong Duterte, di may mapagkakalagyan sila. Takot nga yung mga yung mga congressman noon kay Duterte dahil may department na BICC, 'di ba? Yun yung mata, yun yung talagang nakakasilip ng anomalya. Yung 2022 na 2022 nangyari yan hanggang ngayon sa 2025 Ginagawa ng mga Marines Bakit mo ipapasok yung pagkakaroon sa pagka-speaker ni Lord Velasco? 'Di ba? Yung hawak si Lord Velasco, hawak pa siya ni dating Pangulong Duterte. Siya yung speaker pa pinakauli. Walang nangyari noon sa mga tuwid. Talagang paninira lang ginagawa ng ombudsman. Pakipaliwanag lang po, ang binabanggit nga sa statement po ni Ombudsman Remulla na yun daw pong mga ilang picture dito sa kasama sa affidavit ng 18 kalalakihan ay nangyari pa noong 2020 to 2022 kung saan ang speaker daw ay si Lord Velasco, yung sinasabi deliveries ng mga maletang ito. Ano po yung reaksyon doon? Kalukuhan. Well, una sa lahat, Comte, nagpapasalamat ako dahil imbis na para bang pasinungalingan at isabing hindi totoo, ay nagkaroon ng recognition si Ombudsman Boying Remulla na nangyari yan, which is very important. Ngayon, as to the timeline, actually maganda nga talaga imbestigahan dahil makita natin doon, ma-establish, kailan talaga yung mga delivery. Malinaw lang, binanggit yan. Actually, tinanong niya marami sabi yan. Tanongin niyo si Mike. Kausap yan nung congressman na para doon nakipag-usap sa akin tungkol dyan. Ang sinasabi ko, Kong Ted, alam mo, marami tayong kaibigan sa Senado, sa Kongreso. Talaga naman tatanong at sinasabi, ano yung binabanggit doon? Ano yung circumstansya? Ang katotohanan, Kong Ted, hindi ko talaga alam yung affidavit. Hindi ko alam yung detalye ng mga sinasabi ng ating kasundaluhan. Pero ang natutuwa naman nga ako, at nagpapasalamat, na may recognition na nangyari ito at totoo. Kasi kung talagang i-detalye na natin lahat, and which is what is the NBI is supposed to be doing, yan pasukan na natin, ano pa yung time na nito? Ano pa yung ibang hawak ng mga litrato at mga video? Tapos siguro magkakaroon ng forensics kung kailan ba talaga yan. At ipatawag nila yung mismong sinasabing pinagbigyan para malaman natin yung katotohanan. Hindi ako makapag-comment kasi doon sa ito ba ipanahon ni ganito. Parang nagkakaroon ng angulo ng politika na naman. Ako, kahit pa si Speaker Lord Velasco yan o kung sino pa yan, Oo, tama. Ano yung perang yan? Saan ang galing yan? At bakit may delivery? Ano ba ho talaga ang papel mo dito sa paglantad ng 18 kalalakihan na ito? Kailan ka ba pumasok sa eksena? Pwede bang balikan lang natin yung kwentong yon? Yes, Kong Ted. Alam mo, nung lumabas si Sergeant Gutesa, Kong Ted, di ba, nagkaroon ng paglabas si Gutesa, tapos nawala. Nang mga December, marami na mga pakipag-usap yung mga ibang kaibigan natin na mga retired military, retired officials na sinusubok nila o nakipag-usap sila dahil yung mga official din naman nitong mga sundalong to ay mga retired officials din. 4 na official ata yan sila. So ako naman, siyempre, pagdating na doon, hindi na ako nakikialam dahil na yung kay Sergeant Gutesa, ano naman yun dumaan yun sa isang kaibigan mula sa pamantasan ng Pilipinas, pinakilala sa akin, nagkwento, at pinakilala ko ni Senator Marcoleta. Pagdating dito sa mga bagong sundalo, itong mga 18 sundalo, sometime, if I'm not mistaken, mga 2 weeks bago sila lumabas, nasabi na sa akin na may nangyayari na malalim na yung aming pag-uusap. So ang sagot ko naman, mabuti yan, para malaman talaga natin kung ano nangyari. Ang bagay pa nga sa akin ng panahon na yun,
mas madami itong alam dahil si Sergeant, dahil mas matagal sila nagsilbi kay Congressman Saldico, at si Sergeant Gutesa parang, di ba doon sa pag-iikot-ikot ng duty, ay hindi talaga madalas mag-deliver. So, ganun yung nangyari. About 2-3 days bago mangyari ho ang paglabas ng mga sundalo, doon na sinabi sa akin, kailangan na namin yung alalay at pagtulong. Of which, wala naman dalawang isip sa akin dahil na ayoko mangyari yung nangyari sa pamilya ni Sergeant Gutesa. Yung nangyari panggigipit kay Sergeant Gutesa. Yun na din ang pag-uusap namin na sabi ko, kailangan protektahan yung pamilya niya. Hindi lang sila. Pati yung mga pamilya nila ay maayos. So, nakuha ko yung actual affidavit. Siguro the night before na yan. Content, DJ Chacha. The night before. Tapos, yun na. Inayos ko na yung tumulong na ako doon sa press conference. Tumulong ako sa sakyan nila. At hanggang ngayon, tumutulong ako sa mga sundalo. Oo, alalay at tulong. Ano yan? Tulong pinansyal? Actually, Content, walang ganun. Hindi, Walang ang mga pera. taong to, binibili sa kanila yung kanilang mga litrato. Binibili sa kanila yung kanilang mga video. Hanggang sa ngayon, sa aking pagkakaalam, kinakausap sila, ino-ofera ng pera. Hindi Nako. na yung intention ng mga taong to eh. Ang intention ng mga taong to, talagang bigyan na ng tuldok yung nakita nilang korupsyon. Alam mo, Content, magugulat ka. Sabi ko, contractor yun, di ba si Kong Saldi noon pa? Dahil alam naman natin, contractor na si Kong Saldi noon pa. Sabi na, yes sir. Pero sir, ngayon lang namin nakita yung delivery simula ng 2022 September, kung di ako nagkakamali, September, na talagang 3 beses isang linggo ang aming ginagawa. At talagang mali-mali talaga yung ginagawa namin pag-deliver sa mga tao. Ang claim kasi nga no na sa mga nababasa natin, kasama ka sa pagbuo ng mismong laman ng affidavit, yung drafting nito, yung paglalagay sa mga pangalan ng mga isinasangkot dito. Kasama ka ba talaga? Wala akong Unang-una, hindi ko alam yung kwento ng mga sundalo. Pangalawa, hindi naman ako abogado. Ang abogado ay si Tony Levy Baligod. Kaya yan sila ang nag-usap yan at ang aking pagkakaalam, hindi lang isang beses yan dahil inaayos yung ang joint affidavit tungkol dyan. So, wala talaga akong kaalam-alam. In fact, kung aamin naman ako, may mga kaibigan ako dyan. No, may mga kilala ko na nakalagay na pangalan dyan at wala ako talaga magagawa dahil isipin mo kung sabihin mo sa mga abogado at sa mga sundalo, tanggalin niyo itong pangalan na to. Baka isipin pa nila pinagkakapirahan sila. O baka isipin pa nila na talagang para bang ginagawa na ng kwento. Yung itong mga taong to, buhay na ibinibigay tapos gagawin mo pa ng politika yung kanilang mga sinasabi. Kasi merong ng question sa laman ng affidavit at yung kredibilidad ng mga nagsasalaysay dito. Tumatawag kami kay Atty. Baligod, hindi pa kami napagbibigyan ulit sa isang imbitasyon ng panayam. Mismo inaamin niya sa palatuntunan natin na siya lang ang nagdesisyon doon sa number 44 provision ng affidavit. Isinama kasi dito yung pangalan ni Delima Leila, letter M ito, nakasama umano sa nahahatira nila at tumatanggap ng mali-maletang pera. Sabi namin kay Atty. Baligod, klaro naman ito sa aming naging panayam na paano nasama bilang HOR ng mga recipients itong si Ginang Dilima gayong hindi pa siya kongresista dito sa pagkakataon na sinasabi nangyari ito. Ngayon, inamin ni Ginoong Baligod sa aming interview na siya lang ang nagdesisyon na isama yung pangalan ni Dilima doon sa listahan ng mga congressman. Sabi niya, it's my fault, error daw niya yun. Siya kasi lang ang nagdesisyon. So sabi ko sa kanya, kung gayon na ikaw lang nagdesisyon dyan, ilan pa sa mga provision ng affidavit? Ang ikaw lang talagang totoo niyan, isinama talaga siya dahil may ebidensya. May mga video na CCTV, nakita siya. Di ba? Yun yung may picture nga Kaya totoo yung sinasabi ng 16 Marines, 2 sundalo. Tama yun. desisyon. Kumbaga, kung ito ay mali na inaamin mo, ilan pa ang mali sa affidavit na ito? Yung nga sinasabi niya, tinatanggap niya yung pagkakamaling yun. Kaya kasi ang tinitira ngayon ng ng mainstream media. Yan yung napupuna nila. Yung mali ni Baligod. Hindi naman totoo na na mali-mali lang yung sinasabi ni Baligod. Ang totoo niyan, nasa affidavit yan. Pero may kalakip na ebidensya. Nabalita nga yan di ba? Kung hindi yung image nagkaroon ng CCTV, kitang-kita si Dilima. Bit-bit yung paper bag na prinobide din ng mga Marines. Kaya napagalataan nila nakilala nila yung bit-bit ni Dilima Yung sa townhouse, di ba? Ginagawa ng mga Marines yun Tumupunta sila sa townhouse, yung mga politiko,
Dahil nandoon na yung mga pera. Ang bit-bit-bit nila, envelope. Kung hindi envelope, paper bag. Kasi yung maleta nandun na sa loob yun, dami nun. Hindi kaya ng isang politiko yun. Talagang pinagati-atian nila sa townhouse. May isang provision doon sinasabi na tumanggap lang during the ICC meeting ng mga diyan sa isang lugar na tumanggap lang daw ho ng paper bag. So, Oo, tama paano naman namin ito tatanggapin na Sir Mike, no? Kong Mike, na itong katotohanan dito, gayong mismo yung abogado ng 18 kalalakihan ay umaamin na siya lang nagdesisyon sa isang provision ng affidavit. Yes. Welcome, Ted. Una sa lahat, babasahin ko yung mismo sinabi doon sa talata. Nautusan din kami na mag-escort at mag-deliver ng iba't ibang laki ng maleta sa mga congressmen, women na naalala namin sa ngayon dahil sa napanood namin minsan sa telebisyon o palagi namin sila nakikita pag nakakausap sila ni Saldico. Nag-deliver kami mismo sa bahay ng ilan sa HOR at yung iba ay kinuha nila sa Unit 809 ng Polo Club Townhouse. So kung titingnan mo, itong mismo probinsya na to, hindi naman talaga mali. Nagkataon nakalinya sa o yung mga nakalinya pangalan ay mga congressmen. Yun ang sabi nila. Yun ang sabi na to ni David Baligod. Na Yun ang pagkatama doon, nila, hindi na siya naihahalin congressman niya doon pa. sa mga congressmen. Nung tinanong ko kung Ang masama doon, ang talagang tanong diyan, hindi naman siya congressman. Bakit nandoon siya, nakisawsaw siya sa kumbaga nakialulod siya sa pera, 'di ba? Ang problema, bakit siya nandoon at humingi siya ng pera? Talagang o baka naman ginamit sa eleksyon. Balita ko, yung mga kandidato daw ng ng ni PBBM noon, mukhang nakatanggap din daw eh. Bukod sa entertainer, 'di ba? Bagong Pilipinas, team Bagong Pilipinas noon, 2025 election. Nagkalat ang pera noon ah. Kaya yung mali-maleta na yan na yun. Kumbaga yan na yung sinasabi nila. Na nagkalat ang pera sa eleksyon. Katulad ni Tiangco na sinasabi niya nga, may mga perang nagkalat ng eleksyon. yung mga sundalo, kasi nga, yan yung isa sa maagang sumabog yung issue na yan eh. Tinanong ko doon sa mga sundalo, sabi ko, ano ba yung kay, kung Laila, ano ba nangyari? Oh yes sir, nakita po namin na pumapasok doon sa townhouse. So townhouse ang isang taon na kwento nila. Pumapasok eh. Sabi ko, paano nilalaman na kinuha niya yung pera? Kasi sir, kami nagdala ng pera, yung mga envelope o yung kaya yung paper bag. Pagkatapos, nakita lang, yun na yung dala. So, Pinagati-atiyan na talaga, no? Sabi sir, pagkalabas niya, doon sa kanyang pagkakakulong. So, parang ang naging distinction niya was part sa nung ICC prior to pagkakaupo ni Congresswoman Laila de Lima. At hindi lang naman isang beses ang kwento ng mga sundalo. So, maganda yan na, again, mapag-usapan at doon sa individual affidavit magawa. Ako nga gusto ko magkaroon sila ng tapatan na ipatawag nila to sa Kongreso kasi kapal ng mukha, di ba? Nagmamalinis sa impeachment. Akala mo malinis sa babae kung si Laila de Lima. Yung pala, hindi pa congressman, nangungurakot na. alam mo kung yung magtinanong yung mga sundalo, bakit ito yung mga nalagay ninyong pangalan? Kasi hindi nila kilala yung iba. Okay. Sabi nila, sir, pag nakita namin, matuturo namin. Oo. Pero ito kasi yung mga sikat, yung mga napapanood namin sa TV. Hindi ang dami sige. pala, So, kahit hindi sikat sa ngayon, tumanggap. sa ngayon na sitwasyon na ito nga, kayo nananawagan kayo na ito imbestigahan, pero doon sa Senado mukhang wala pang linaw. Sa lower house, definitely mukhang hindi magkakaroon ng investigasyon doon kasi nga nagsabi na sila speaker na paubayan na natin sa ombudsman ang lahat ng ito. Sa pagkakalam ko, di ba? Sa opinion ko, may mga tago-congressman dyan sa Taguig. Baka magkaroon kapag nabulilyaso lahat yan, may madadamay sa Taguig, sigurado. Paano ngayon yan na lumalabas na ang ombudsman nag-deputize na sa NBI at NBI na lang nga ang inaatasan dito na magpauna ng investigasyon? Anong take nyo doon? Well, kung nakakalungkot, kasi kailan lamang lumabas na rin ng mga obispo. Sila Bishop Gaa, lumabas na rin. Bishop Magoforo, nagsalita na tingnan nito at imbestigahan. Kung kailan lamang ang
ang ka-Edwin Sagala ng Iglesia ni Cristo, nagsalita na rin. Yung grupo ng oo. mga imam ng mga Muslim, nagkaroon ng joint Mga statement nagano na today rin. evangelicals. Talagang, malagay ko, taong bayan na magiging kaharap nila dito dahil Oh, kailangan dami, magkaroon mga sa religion. kalatasan itong mga sinasabi. Ano ba itong mga nakawan ng pera? Ang Pangulo mismo nagsalita. Ang sabi niya, mahiya naman. Naalarma na ibang religious group. 'Di ba? Naalarma na lahat. Hindi bukod sa sa Iglesia ni Cristo eh. Talagang lumalaban na talaga eh. Meron din mga bagong religious group nang nagsasalita. Malawak na talaga ang corruption. Kayo, imbestigahan itong mga nangyari. Itinayo ang ICI. Hanggang ngayon, wala pa rin nakukulong. Meron na nga silang sinasuhan, Comted. Meron na, kasama, ama din naman, chairman ng Committee on Appropriations, si Congressman Saldico. Ngayon, nagsalita yung mga tao ni Saldico, hindi na naman totoo. Yung kanilang amo, yung sinasabi ng gobyerno na mastermind, sinasabi nila, ito yung walang hiya. Ito yung nagpaglaganap ng korupsyon. Nung magsalita yung mga bata nung walang hiya, para sa kanila, hindi na naman totoo. So, kailangan talaga, yung Blue Ribbon Committee, kung ito yung maimbestigahan, itong sa ombudsman, kung titingnan talaga nila, dahil ito yung panawagan ng taong bayan. In fact, ikaw din, Tongke, napapanood ko yung programa, yung panawagan na, ano ba nangyayari? Sabi niyo nung December pa, kailangan may makulong na. Wala na, magpapasko, malapit. Sinungaling kasi. Parang wala pang nangyayari. Huwag naman sana Sinungalingan. na taong bayan na magdesisyon at gumawa ng pagkilos dito sa hindi pagkilos o pagtanggap ng gobyerno sa Talagang niloloko lang sa pananalita. Yung mga pananalita na may kasamang pangako. Yung tinatawag nating matatamis na pangako. Binawalang hiya talaga tayo. totohanan at papakita niya na talagang totohanan yung ginagawa niyang investigasyon na may makulong talaga at yung totohanan ng investigasyon ang nakawan sa Oo, dapat. Sige, so, Sir Mike, Kong Mike, asan na si Saldico? Kailan mo siya huling nakausap? Kasi nung huli tayo magkaroon ng panayam, if you recall, nakausap mo siya mismo. Yung sinasabi nga na posibilidad na siya ay bumalik at saka ba't wala na siyang audio, wala na siyang vlog, wala na siyang paramdam? Well, Comted, yun din na pag-uusap no. Siguro nakausap ko lang siya nung na bago lumabas itong mga sundalo, hindi ko pa alam partikular kung ano yung mga nasabihin. Ito ay meron na siyang kahit paano general knowledge kung paano o anong mga sasabihin ng kanyang mga dating security aid. Pero kung titingnan mo, Comted, tama naman yung binanggit mo, no? Bakit siya nananahimik? Yan din ang katanungan sa ngayon. Pero kung Isa lang ibig sabihin niyan. Si Saldico ay protektado na rin ng mga malalaking tao. Malay natin, malalaking politiko dyan. Kasi, alam niyo kung bakit? Nanahimik na eh. Kaya po protektahan na ng mga ganid sa crocodile dyan mga yan. O yung mga politiko na walang hiya, di ba? Baka protektado na malalaking politiko talaga. dito sa lahat ng naging investigasyon ng Blue Ribbon Committee at maging dito sa affidavit ni Gutesa at affidavit ng mga sundalo, yung si Mark Textay at si Paul Estrada. In fact, kung Yun, yung dalawang yun. aid, ito yung nangungunang mga aid ni Congressman Saldico, si Mark Textay at si Paul Estrada. Pero lima pala yan. Meron pa mga ibang kasama o nakakaalam sa pagbibigay ng pera ni Saldico. Hanggang ngayon, hindi pa rin pinapatawag yan. Sana dito sa NBI ay mapatawag na rin sila. Ngayon, Content, ano bang ginagawa ni Saldico? Sa totohanan lang, hindi ko alam. Kung ito ba ay tumatahimik siya dahil ayaw niyang yung gobyerno ay hindi ilan yung kanyang pagpabalik dito sa ating bansa. Meron ba silang pag-uusap? Kumbaga nung tumahimik si Saldico, tumahimik na rin yung passport cancel. Yan talagang kriteriya nila eh. Tapos hanapin ng mga mga taga-pulis. 'Di ba? Yung mga diyan sa mga pulis diyan sa Amerika. Kahit isang pulis diyan sa ibang Interpol, kumbaga sabihin natin, o bakit hindi na hinahanap? Gawa ng administrasyong ito, tumigil na si Saldico, titigil na rin sila sa kahanap kay Saldico. Napaka-logic, di ba? Wala eh. Lahat na lang ng mga nagsasalita ng pagtinuro si Speaker Martin Romualdez at si Bongbong Marcos, nawawala sa ating bansa at tumatahimik na lang. Itong mga sundalo Maliwanag, tumatahimik talaga. Hindi kami kumita, una sa lahat. Hindi naman kami kasama doon sa perhan. Pangalawa, wala naman silang kakayahan na pagka nagkagulo, umalis ng bansa. So, tingin ko, kailangan talaga yung Blue Ribbon Committee
maitulak itong investigasyon at mailagay yung affidavit ni Saldico. Kasi kung di ba, itong mga sasundalo, binibili lang ng pera eh. Yung sinasabi ni Saldico na affidavit at kung papayagan lang ilagay ito sa kaso, mabubuo yung kwento kung saan nanggaling yung pera. Madali lang, di ba? Kaya nga sabi ni Senador Marcoleta, ipasun mo na lang eh. Kahit nasa ibang bansa si Saldico eh. Malamang at sa malamang magsasalita yan. Dahil siya nga ang nadin eh. Gagantihan sa mga kung sino-sino yung mga na-provide. Marami yan. Marami talagang alam yan si Saldico kung sino-sino yung nabigyan ng pera. Nakalista na sa kanya yan, sigurado. At sisigundahan niya na lang yung mga 18 Marines. Di ba? Kung totoo nga o hindi. Pero as in, wala kang attempt ngayon, ikaw ang inyong grupo na kontakin si Saldico at makausap mismo kasi telepono nga lang? Well, ako, kung sinusubukan ko, itong kailan nabanggit ko doon sa isa sa mga naging linya ko sa kanya, pero hanggang sa ngayon, walang reply eh. Walang reply, pero nagre-ring ba telepono? Ano ba ito? Actually, kung hindi kami dalawa nakakapag-direct ng tawagan eh. May Oo. sinasabihan lang ako. May mga Kung ibang pwede ko tao siyang pa makausap tungkol dito. Noong mga panahon na yun, nakausap ko siya. At yung nabanggit ko nga noon, Indirekta dito sa talaga programa sa mo, yun naman din yung sinabi niya. O sige, so salamat na marami sa iyong pagliliwanag sa mga isyong ito, Sir Mike, kasi nga itong ating obligasyon na matanong ang magkabilang panig, bagamat natawag din kami matagal na sa tanggapan ng Ombudsman dito nga sa isyong ito. And gladly naman ang NBI, si Director Matibag naman ay bukas din sa aming mga tawag kaya nakapagpapaliwanag ang NBI sa panig nila. Salamat na marami sa iyo, Sir Mike, at sa uulitin po. Kaya po, no, ating pong napakinggan, ang ating pong nasaksihan ang video ito sa panayam ni Ted Filon pag-interview niya kay dating Congressman Mike Defensor, di ba? Kaya yan po, no, hanggang dito na lamang po. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat upload ko. Maraming salamat po.